Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marhay na aga po sa inyo po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Paglangkaw kan na presyo kan karniya da ikabali sa price praise kan na Department of Trade and Industry. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Ordinansa nagahagad para sa mandatory training kan na mga iski official sa loob kan naga pasado na sa konseho. Pamayo pa kan mga barata sa lado lokal. Mayor Nelson Ligacion pig buklo ni Tato Mendoza pig prangkana dai ka makakakuanin suporta sa sakuya ninulit ta ako masuporta kinunoy magtuto. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Red alert status sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur sa panahon kan na piyesta pigdeklara. Tulak nin droga dako pa sa ginibong drug bypass operation kanda PNP duman sa Banwaan kan Tigawon Camarines Sur. Saro pang tulak nin droga nadakop man duman sa Banwaan kanda Nabuwa Camarines Sur. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal. Amay nabubukasan ngunyada ada kadiwa dyan sa parte mismo kan natada kan National Irrigation Administration sa Panganiban Drive, Naga City. Yan ang mga headlines kan mga barata. Detalyes sa pagkatapos nin pagirumdo. Mga tugang liwat marhay na aga po sa inyo boss. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita ngunyan ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ang paglangkaw kan presyo kan karni day kabali sa price praise kan da Departamento kan da Industriya o DTI. Magigirumduman ka nagtalikod na aldawa, luminangkaw ang presyo kan karning urig asin piglalauman pang malangkaw pa ini ngunya nakapistahan da sa laog kan syudad kinaga kung sain na mas halangkaw ang demand kan na karni alaga da piglinaw ngunyan kan Department of Trade and Industry o DTI na naisakop kan pinagapod na price praise ang presyo kan karni asin na ang mga basic commodities na iyo ang sakop kani katakod man kaniya kanda pagdeklarakan pinagapod na state of calamity sa laog kan syudad kinaga ni Huliman kanda bagyong inting paragos man na pigmomonitor ngunyan kan DTI ang presyo kanda mga barakalon sa merkado asin man supermarket para masiguro na mayo nin mabalga sa price praise na pinagpapasulod digdi sa laog kan na syudad ni Naga. Iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal sarong ordinansa na naghahagad para man sa mandatory training kan mga iski official sa laog kanaga pasado na yan sa konsiyo. Pasado naman sa konsiyo kan syudad kinaga ang ordinansa na mandatory training na nagtutulod sa dagdag pang training kan mga iski official sa laog mismo kan syudad. Tigpadrinuan yan ni Iski Federation President Jepson Felix
asin iyo ana ex officio member kana Sangguniang Panglunsod. Kabali naman si City Youth Councilor Nehemia Enrico Antonio ninhuriman kana nagtutubod sinda na kinakaipuan ang dagus-dagus na paghasi sa mga opisyal urog naman sa mga iski opisyal sa laog kan siyudad Canaga. Kabali man sa mga nagkapira nga itutukdo sa mga iski opisyal ana governance asin leadership capability nasaro sa mga importanteng sangkap sa epektibo nga paggugobernar urog na kan mga kahubinan limitado man. Kaya subot ana training na pinagdudul kan DILG asin kinakaipuan pamananggad na may pnuan ninda pagkanood sa paggugobernara ang mga iski officials mauot man ni Consial Felix na mapuon asin magkaigwanin araw kaning ordinansa sa laog na siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, diniskubre na si Alkalde Nelson Ligacion asida ini ada dai pig-uyunan ni Tato Mendoza prangka nga sinimbaga na ini committed na kit nunoy magtuto sa payag ni Tato Mendoza. Pigsabi ni Mendoza na nagtalikod na Lunes, September 9, 2024, duminulok sa saiya asin kinaulay siya ni Nelson Ligacion janda sa parte kan Concepcion Pequeña. Kinaulay subot siya kan alkalde asin pigahagad kani ang suporta ni Tato Mendoza ninulita magkaiba naman daan sa indang dadalaganan sa maabot na eleksyon daina mga kandidato si Tato Mendoza ninda alkalde sa Naga, daiman mga kandidato si Ligacion ning alkalde kundi ini mga kandidato da sa luwaskan siyudad Canaga. Prangkama na sinabi ni Mendoza digdi ki Alkalde Nelson Ligacion na dai pwede dai ako masuporta sa imo ninhuli ta committed na ako kinunoy magtuto na iyuman ang madalagan sa pagkakongresista sa tercer distrito kan Camarines Sur kaya mayo kang lalauman sa sakuya. Prangka iyan sa atubangan na sinabi ni Mendoza ki Ligacion. Dagdag pa ni Mendoza pighapot man siya ni Ligacion na kung paano mabilog nin grupo ang kongresista da si magtuto ang alkalde man giraray si Ligacion asin ang magiging vice alkalde si Tato Mendoza. Nanindugan man giraray si Tato Mendoza na ang sa iyang kongresista si magtuto asin ang sa iyang alkalde bako si Ligacion kung makandidato ini nin alkalde. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. PNP, BFP, PSO, Philippine Army, Coast Guard, Philippine Navy nagmeeting-meeting kasudma para man sa prosesyon digdi sa laog kan siyudad Canaga. Buyit padere sa detalye. Bilang preparasyon sa maabot na Peña Francia Translation Police, nagtelepon na ang mga tropa kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Public Safety Office, asin Philippine Navy para sa mustering of troops igdi sa Balatas Complex kasuudbang pagkahapon. Kaibahan sa pagtelepon ang mga force multiplier, medical teams, as in communication, media groups na matabang sa posisyon. Labi sa 3,000 na personay halin sa Manila na security agencies and i-deploy para salbado ang mga deboto. Kaibahan sa seremonya ang guest of honor na si Regional Director kan PRO 5 Brigadier General Andre Dizon, PNP City Director Erwin Rebellion, 90 ID Philippine Army Battalion Commander Lieutenant Colonel Ben Santos, Pablo Carpio Vice Rector Cana Peña Francia Basilica, asin si Archbishop Rex Andrew Alarcon na pigbindisyonan o pigburi kaning pindi tayong tubig ang mga security forces asin ang mga hepe asin mga department heads kan manalain na ahensya
asin opisina sa Naga. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kaiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakabandira ngunyan ang red alert status sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa selebrasyon kan fiesta sa laog kanaga. Nakaalerto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Response Agency, arog kan na Philippine National Police, Philippine Army, Department of Public Works and Highways o DPWH asin iba pang ahensya sa pagsangat kanda red alert status sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Ini manungod manda sa selebrasyon kan Fiesta sa Naga. Ini matapos na isangat ni Gobernador Luigi Villafuerte sa bilog na probinsya kan Camarines Sur sa pag-antisipar sa mga posibleng mangyari sa laog kan na probinsya mantang tigsisilibrar sa bilog na probinsya anda Fiesta. Nagpuon ang red alert status alas 7 na pagkaaga kana nagtalikod na Septyembre 7 na madurar sa gudnang alas 12 na pagkaudto sa Septyembre 23 2024. Nakaantisipar man ang mga pagtaraid ng mga munisipyo kan syudad para alalayan ang bulos kan trapiko asin da pag-syerto kan seguridad kan mga nagraralaog asin nagruruluwas sa syudad kan Naga. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. National Irrigation Administration na ibalik na liwata sa irarumpang kan pangangataman kan opisina kan Presidente. Darrell Banya sa detalye. Official lang na ibalik sa Office of the President ang National Irrigation Administration sa paagi ni kan pinirmahan na Executive Order 69 na Executive Secretary Lucas Besamin na nakalihis na September 5, 2024 sa entrevista kay Regional Manager Gaudencio de Vera kaniya Region 5. Pinahayag kaini na positibo ang sa iyang pagmati na mas urog pang matatawan ang bilog o bilog na suporta ang sa indang bilog na ahensya urog na sa pag-abot sa pagtaunin maninigong pundo para sa kabus na eksistido asin mga bagong programa kan National Irrigation Administration. Saro sa mga programang syertong ipapadagos kan sinabit ng ahensya, iyo ang contract farming. Urog nata matriyumpong nagresulta ini sa produksyon kan tinuladang bagas na maipapabakal sa kantidad na 29 pesos ang lamang kilo kaini. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, inilatag na ngunyan kan Department of Public Works and Highways DPWH sa Bicol ang mga alternatibong ruta o alternate route plan na ipapasunod kasumpay man kan na selebrasyon kan Fiesta sa Naga asin sa Camarines Sur sa abiso gikan sa DPWH Bicol poon kasudma Septyembre sa gudnang Septyembre 14, Septyembre 20 sa gudnang Septyembre 24 ang mga lulunadan apwera sa mga 10-wheeler vehicles pataas gikan sa parte mismo kana Albay pasiring duman sa Metro Manila pwedeng duman sa Nabua Balatan Road magtuo sa Camarines Sur Albay Diversion Road asin na mawala sa parte kana daang Maharlika vice versa para man sa mga lulunadan apwera kan mga 10-wheeler vehicles pataas gikan sa San Fernando Camarines Sur pasiring sa Banwaan kan Pili Partido Rinconada area pwedeng mag-agi sa Camarines Sur Albay Diversion Road mawala sa Minalabak Milaor Road mawala sa Minalabak Pili Road asin na matuo sa parte kan daang Maarlika vice versa. Inabisuan kan DPWH Bicol ang mga motorista na mag-agi sa sambit ng mga alternate routes tangani man na maiwasan ang grabing bulos kan trapiko asin man pagkakaabala. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dagdag na biyahe kan PNR train sa Bicol, epektibo ngunya na aldaw. Bus o Kaisminda sa detalye. Pinag-anunsyar ka na Philippine National Railway o PNR iti sa Bicol Region
na madadagdagan na biyahe kan naga Sipokot naga ngunyan na aldaw. Matatandaan inot lang pinagdagdagan ang biyahe naga Legazpi alagad ngunyan na aldaw an biyahe kan naga Sipokot iyuman ang pinagdagdagan ni biyahe matapos na mag-abot na an duwa pambagunin na tren igdi sa terminal kan naga ana amay na biyahe naga Sipokot alas 5:20 nin pagkaaga alan Sipokot naga alas 6:40 nin pagkaaga an Sipokot naga alas 8 nin pagkaaga mantang naga Sipokot alas 10:40 nin pagkaaga Sipokot naga alas 12 nin pagkauto. Sa pagkahapon na trip naga Sipokot alas 3:30 nin pagkahapon, Sipokot naga alas 4:50 nin pagkahapon, naga Sipokot alas 8:30 nin pagkambanggi. Na konsain inisabot maipik tungon niya na aldaw pinagdagdagan ang biyahe kan nasambitan ng ruta ning huli naman sa halos day nasabot maakomodar surusuan ng mga pasahero lalo pang unyan na Peña Francia di sa syudad ni Naga kaya pinagdagdagan ang biyahe sa nasambitan ng ruta. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. PDS Basta Bareta, sigurado. Kaiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas lalo ngunyan na naglalangkaw ang kaso kan pertusis digdi sa Kabikulan kung minorit na ini o uminabot na sa 156 ang kaso kani. Sa 156 na total kan kaso kan pertusis sa bilog na riyon Bicol, tulo na digdi anda nagkakagaradaan na nanginginot ang probinsya kan Albay sa may pinakadakul na kaso kan pertusis sa bilog na riyon na igwanin 76 na total nin kaso. Anda probinsya kan Sorsogon igwaman nin 38, ang Camarines Sur 35 kaso, ang Camarines Norte may 4 asin ang Masbate igwanin 3 kaso. Kanda pertusis katakod kayan mayo pamanin na i-record na kaso duman sa parte mismo kan probinsya kan Catanduanes kan sinambit ng hilang an pertusis nakakaulakit asin na nakakagadan na hilang urog na sa mga umboy. Siguraduhon na magpakonsulta sa pinakaraning health center kapag igwananin simptomas kan pertusis arog kan sipon abo asin man trangkaso kapag naglalaan pag-abo sa laog ni na saro sa gudnang 2 semana and pertusis sinusundan manin na matinis asin pagkapiot kan paghangos matapos mag-abo pwede man magdulot nin pagsusuka asin dipisil na paghangos. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Inaugurasyon asin turnover ceremony kana AA Slaughterhouse na kung saan napunduan kana Philippine Rural Development Project isinagibo na duman sa Banwan kan Buhi, Camarines Sur. Itinaog kan Department of Agriculture DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla na i-turnover ang bagong AA slaughter duman sa barangay kan San Rafael sa Banwan kan Buhi, Camarines Sur. Kaanda nagtalikod na pitsa 11 kan bulan kan September sa lado ni Tornilla. Anda pasilidad ang nagkakantidad nin 43 milyones pesos na pundo sa irarom kan pinagapod na Philippine Rural Development Project PRDP. Dagdag pa ni Tornilla, ini ana ikaduang AA slaughter house na natapos sa paagiman kan PRDP sa bilog na Pilipinas. Apwera digdi, igwamanin A slaughterhouse na ipapagibo sa parte mismo kan Birak sa probinsya kan Catanduanes na nagkakantidad mandaaning 40 milyones pesos na posibleng matapos man yun na taon. Sa ibong kani, formal na i-turnover sa local government unit kan Banwan kan Buhi, Camarines Sur ang sinambit ng bagong AA slaughterhouse na pinagpartisiparan kan mga representantes gikan man sa PRDP
PRDP Regional Project Coordination Offices, National Meat Inspection Service, NAMIS, mga empleyado asin opisyal kan local government unit, duman sa Banwan kan Buhi, Camarines Sur, asin man ang council kan barangay kan San Rafael, Buhi. Kasabay kadi anda ginibong inaugurasyon asin turnover ceremony pinanginutan kan NAMIS Bicol Regional Director Alex Templonuevo asin manda dry run kan operation sa nasambit ng pasilidad. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan mga barata sa lado lokal, forman lang pinagpirmaan ang Capability Enhancement Training Memorandum of Agreement sa pagultanan kan Department of Migrant Workers na pinagpangidutan ni Secretary Abogado Hans Leo Kandak. Anda lokal na gobyerno kan probinsya kan Camarines Sur sa panginginot man ni Gobernador Luigi Villafuerte kay banan si 2nd District Congressman Elre Villafuerte kan nagtalikod na aldaw kan Webes o Kasudma digdi sa laog kan na Syudad Canaga katabang ang mga ahensya kan OWA Dole asin Mantisda anda kasunduan na mayubatong digdi matabangan asin matawanin proteksyon ang overseas Filipino workers laban sa illegal recruiters. Kasumpay kani isa sa gibo ang seminar mapadapit man sa anti-illegal recruitment and trafficking and person na sa datos kan Overseas Workers Welfare Administration OWA igwa ni naabuton sa 89,000 na active asin inactive OFWs ang probinsya kan Camarines Sur nagkapira sa mga kaso nin pag-aabuso iyo ang pinag-aapod na violation of contract, underpayment asin na physical abuse. Preparado ang ahensya na magtabang sa mga inaabusong mga OFW mantang aplikanti matatabangan na ang probinsya para makaiwas sa illegal recruiter. Anda parte mismo kanda probinsya kana Camarines Sur sabay-sabay kadi nga information drive sharing magtatarabang-tabang sa pagdulnin mga impormasyon na kinakaipuan maging matalino asin na de magpaluko kung ma-apply nin trabaho. Si Congressman Elre Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte iyo ang naging instrumento kanasambit ng lay. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pas kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ang huring series kan DILG katakudman kan pinagapod kan Seal of Good Local Governance Award kung sa inkwalifikado na ang banwaan kan libmanan Camarines Sur pag-abot man sa municipal level mantang natapos naman ang pag-ibalwar sa parte kan probinsya, regional asin national level ang libmanan yaon sa 98% ang paglaom kanda nasambit ng banwaan na mako ang pinaka prestigyosong award na itinatawag kan DILG. Ini pagkatapos na magkaigwa ninda pinag-aapod na EXEPTA conference na ginibo matapos nagibuon man ang validation as in evaluation sa parte kan opisina kan DILG duman sa banwaan kan libmanan Camarines Sur. Uya si Mayor Jess Camara kan libmanan Camarines Sur. Totoo po yan, ongoing national validation po kan DILG. Last na po ining validation, tapos na po ang provincial, regional, as in national validation. Katakod po kan Seal of Good Local Governance Award, kwalipikado na po ang banwaan ng Libmanan. And just to inform you, ang mga taga-Libmanan po, halos base po sa EXEPT conference, pagkatapos po kang validation and evaluation, medyo 98% po ang pag-asa kan Libmanan na makawikaw po ang pinaka-coveted award.
si Mayor Jessica Maracan Libmanan. Sigun ki Mayor Jessica Maracan Libmanan ang pinaka-coveted awards o pinakahalangkaw na award na tinatao kanda DILG sa mga LGU, iyo ang Seal of Good Local Governance kung saan igwa ni pinag-aapod na 10 field area o local governance index na kinakaipuan malusutan o mapasaran kan mga LGU na dapat magkaigwa ng kompleto bago matawan nin award o digdi kinakaipuan pasaran ang 10 local governance area sa pagpapadalagan asin man paghatud kan mga pinag-aapod na basic services kan mga local government unit. Gabus ang bagay nini napasaran asin nalusutan kan LGU duman sa banwaan kan Libmanan, Camarines Sur sa 35 banwaan kan probinsya. 2 sa nang banwaan ang nakapasar. Ini iyo ang Libmanan asin man ang banwaan kan Magaraw. Sigurado na ang 2 banwaan na ini kan Libmanan asin Magaraw and matatawan na kana award. Ang awarding para sa SGLG gigibon sa bulan kan Nobyembre 2024. Uya si Mayor Jessica Maracan Libmanan. Na pinaka-coveted award po na mga LGUs, yun po yung Seal of Good Local Governance. Well, sa local governance po, kahit information po kan mga nag-aantabay, igwa pong 10 key areas o ito pong local governance index nakaipuhan po, mapasaran kang local government unit. Para po siyang matawanan ng award. Dapat po makumpleto na pasado ka duman sa 10 itong local governance area sa pagpapadalagan po, pag-deliver ng mga basic services. Yan po, napasaran po ang banwaan ng Libmanan. Kaya digdi po sa probinsyang Camarines Sur, out of 35 municipalities, 2 lang po ang banwaan kan Magaraw, as in ang banwaan ng Libmanan. Well, ang awarding po, pag-inform naman ako kan National Validation Team, gigibuhan po sa November. Asado sa pahayag ni DILG Provincial Director Rodel Cala Ortas, ang kadaklan subuot na nakakakuanin award ka na SGLG iyo itong mga yaon sa second asin man last term kan sa indang pagiging alkalde. Kaya inot subuot ini na ang first timer na alkalde ang matatawan tulos kan pinakahalangkaw na award na tinataw kan DILG. Asin yan itataw sa banwaan kan Libmanan asin Magaraw. Uya si Mayor Jess Camara. First time po ini, base po sa statement ni DILG Provincial Director Rodel Cal Ortiz. Usually po nakakakuha ng mga award second and last termers. So first time po ini na ang mayor po first term palan, matataan na po kaniyong napaka-prestigious yung award po na ini na usually po nakakakuha lang kanilang panahon po ang City of Naga. Si Mayor Jess Camara kan Libmanan, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gigibon ngunyan na ana kadiwa dyan sa parte kan natad kan National Irrigation Administration. Alagad, piglinaw maninikay na anda B29 para lang duman sa mga pinag-aapod na vulnerable sektor. Alagad igwaman nin i-display ang regular kadiwa na kung sa ina pwedeng mabakalkan mga tao asin ini mas barato man ang presyo kumpara man sa merkado publiko. Ini sa paagiman kan Department of Agriculture. Igwamanin mga parauma na nagpahayag na mabinta o mapabakal kan sa indang mga bagasa sa baratong presyo ngunya na aldaw dyan sa compound kan National Irrigation Administration Naga. Uya sinikay sa iyang mga pahayag. Si P29 particularly talaga po, ini para sa mga vulnerable sectors. Pero igwaman po kita digdining display kang regular kadiwa with the participation po kang Department of Agriculture. Ma-display po sinda ng 5 na trucks po ninda ng kadiwa on wheels. And ang ibang mga farmers pa din po, nag-commit din sinda na mabenta din po ng bagas na barato man po na presyo. Bako lang siyang P29 ma'am, pero at least mas barato po siya sa market price. So,
Although, ang pigilinaw nilang po kanita, ini po, dai sa controlled kang niya. Ipapabakal po na barato na bagas para sa mga regular buyers is si mga parauma po mismo, si mga Irrigators Association ang mabenta kayan sa inyo. Siguro mga around 35 to 45 pesos siguro. Duman sa mga gustong mag-abil ka na baratong bagas, eksakto alas 7 nin pagkaagangunya na naaga, bukas na ang gate kan National Irrigation Administration niya dyan sa Panganiban Drive, Naga City para magparehistro. Kay puwan sa naman nadaraon ang mga ID bilang patunay na sinda miyembro ka na senior citizen, solo parents, PWDs, asinman for peace. Uya pa sinikay. Bukas po ang gate para sa registration 7 a.m. Pwede na pong magdigdi, darahon lang po doon sa inyong mga ID. And sa projection din po kung panahon sa aga, baka po medyo maging mauran, kaya magpasiguro po kamo sa inyong mga payong. Although may mga tents man po kita digdi, pero much better na po itong sigurado kita. So 7 a.m. registration, then at 8 a.m. magkakaigwa lang po kita ng short program, then karat-kasa na po yan, sige-sige na po ang distribution, pakaiyan kang para duman sa mga ma-avail ng P29. Dakula na naging epekto o tabang sa mga parauma kanda programang contract farming matapos matabangan sindakan da NIA matapos na inilansara sa Bicol Region. Kabali na dyan daan na pagdulnin mga farm input para manda sa pork harvest sa saindang pag-ani na piga tao sa paagiman kan pinag-aapod na contract farming. Sa paagi kan contract farming, ang mga regular na mga buyers makakalaom kanda pinag-aapod na 29 pesos na presyo kan bagas. Oras iyan na magdire-diretso na ang pagpapabakal kan bagas sa irarom kan contract farming kan NIA. Uya sinikay. Ano lang ako, i-highlight ko lang ining tungkol digdi sa contract farming kung kagayunan na naging epekto ka ini digdi sa digdi sa Bicol. Kasi ining contract farming na ini kang talaga, actually may mga flaws pa man din po siya, pero at least very evident naging kinalawasan po kaining contract farming dahil nahiling ta po na si mga naglaog mismo duman na natabangan pang mga farmers dahil ipinag-provide ta po sa indasi para sa mga farm inputs, para duman sa mga post-harvest na mga pangangaipon nila sa pag-ani ninda. Yaon po ipinag-provide kami under contract farming. And as a way of giving back, we are making the rights available for the vulnerable sectors na which is human po talaga ang prioridad kang gobyerno na matabangan ta. That's why sinda muna po initially si makaka-avail ka in 29 pesos na bagas. But under the contract farming, pag nagdiretso na po ang pagbenta ta po kaini, si mga regular buyers po makakaasa po sinda na igwa din po ning magiging available na bagas para sa Indo na barato din po kesa po sa mga presyuhan kang bagas na nahihiling sa sangunyan. Sabi sa nga ni, maski sadit lang itong, or daita man siya na-implement muna region-wide sangunyan na taon dahil experimental pa lang po ining contract farming na ini. Hopefully next year, sa second year kang implementation niya, gabos na po ng mga probinsya mag-participate na din sa contract farming na ini para mas dakol na baratong bagas po ang maitauta or maging available po para sa gabos na tao. Si Cleope Baraero aka Atinikay ang tagapagtaram kan National Irrigation Administration NIA Bicol. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal dakop sa ginahibong drug bypass operation kan mga miyembros kan pinpiduan sa Banwan kan Tigawon Camarines-Sur sa runga tulak nin droga bandang alas 6:35 Kasubanggi duman sa Zona 5 Barangay Binagre Tigawon Camarines-Sur. Sarong miyembros kanda autoridad ang nagsagin-sagin na pusher buyer buminakala nin sarong plastic sachet sa kantidad na 500 pesos. Asin banda digdi pagkatapos kanda barakalanda ana nasambit ng suspek an piga ramalan kanda mga autoridad nabawi sa mga miyembros kan nabawi kan mga miyembros kan autoridad iyo an 500 pesos na drug bypass money asin banda ada
shabu na nagkakantidad 55 pesos. Sering mana nako apakan mga miyembros kan na PNP iyo pa ang sarong plastic sachet na may laog pa man ni na shabu asin sarong kalibre 45 na may laog ni na magasin asid digdi igwanin laog nin apata na live ni na bala ana nasambit ng mga armas ana nakuha ka na mga miyembros kan PNP duwang gayong kalibre 45 anda suspek yaon ngunyan nakakulong sa hifatura kan pulisya duman sa banwaan kan Tigawon Camarines Sur asin na siya sasangatan ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 asin man pagbalga sa gun ban asin man ana pagbalga sa pagdara nin badil na mayo nin magkakadigong lisensya. Sa iba mga detalles kan mga barata sa lado lokal, saro pang tulak nin droga ang nadakop kan mga autoridad duman sa banwaan kan Nabua Camarines Sur alas 5:45 din pagkapon kasudma kan gibon ang drug by bus operation sa parte mismo kan Sunados barangay kan Tupas proper Nabua Camarines Sur. Nadakop kan mga autoridad iyo si alias Arnil 40 anyos kan barangay La Purisima sa banwaan kan Nabua asin mada si alias Libby 40 anyos kan kapariyong barangay. Nakwa sa nasambit na nga mga suspek ang sarong plastic sachet na may lauga ni na shabu. Sering mada saro pagiraray na plastic sachet na may laugman ni na shabu. Asida nabawi sa mga ini iyo ang kantidad na 500 pesos na ginibong drug by bus money kana mga autoridad. Ada mga suspek haloy na pinagamanmanan kan mga miyembros kan PNP para sa pagpapasairarom sa ginibong drug by bus operation. Nakakulong na ang mga ini sa hipatura kan pulisya duman sa banwaan kan Nabua sasangatan sindaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba. Mabalus po kan sa idupong pagantabay. Salamat po mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. DDS Basta Bareta sigurado.